ating digital world ngayon, importante na marunong tayong mag-ingat online. In this session, we will share practical tips and tricks para maprotektahan ang sarili at ang negosyo mo mula sa mga scam, fraud, at iba pang online threats in ways that are easy to understand and apply. To know more about this, let's all welcome on stage our next speaker. He is the co-founder and co-lead convener of Scam Watch Pilipinas. Let's all welcome on stage Mr. Josel De Guzman. Hello, thank you po. Thank you rin po. Good afternoon. Magandang umaga. Bakit umaga? Tanghali na, di ba? Kasi hindi tayo natutulog. Okay? So hopefully ngayon, sino nang nakarinig sa Scam Watch Pilipinas? Hoy! Bigay mo sa akin yung number mo, may premyo ka sa akin. Okay? So basically, ganito po yung discussion natin. Papakilala ko muna si Scam Watch Pilipinas. Pagkatapos, i-discuss natin yung ginagawa namin. Meron akong sikreto para hindi na kayo ma-scam. Okay? Madali lang siya. Hindi siya nosebleed. Okay? So papakilala ko muna kung sino kami. Well, si Scam Watch isang advocacy program siya na ni-recognize ng government back in 2023. So partner namin dito si DICT, si Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si National Privacy Commission, hanggang Office of the President tumabot. Yan. Yung vision namin, okay, yung mission namin, madali lang. Kahit isang tao lang ang makinig sa amin, basta alam namin hindi siya mai-scam. Bakit ito nagsimula? Kasi ang dami namin kaibigan na scam noong 2023. Naalala nyo yung panahon na nakaka-receive kayo ng mga text scams? Halos 5 hanggang 10. Araw-araw, walang tigil. Di ba? So dito, ang gusto natin, makatulong tayo. Pero yung long-term vision natin, hopefully pagkatapos nito, magkaroon tayong tinatawag na volunteer watcher kada sa isang bahay. Siya yung magtuturo sa mga nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo, para hindi sila ma-scam. Okay? Yung Scam Watch po pala nung 2024, tayo po yung top 2 best anti-scam campaign sa buong mundo. Tinalo lang po tayo ng US. Okay? So, ganun na po kalaki yung recognition natin kasi papaliwanag ko sa inyo mamaya. Meron po kasi tayong tinatawag na quad model. So dito po, last week po to sa Singapore, ang pinaka-problema po ngayon ay yung mga big tech na tinatawag, yung mga Facebook, TikTok. Wala po silang opisina rito eh. Karamihan nandoon. So dito po sa Global Anti-Scam Alliance, sa Global Anti-Scam Summit, medyo nag-reach out na po tayo sa kanila. And positive naman po, sinama po natin doon yung government. So kasama ko po dyan si ICC Yusek Aboy Paraiso. Pinapakita ko lang po yung... Ito po yung anti-scam quad model natin. 4 po yan. Yung pagtuturo po kasi ng scam, sinong nakakaalam ng phishing? Quishing, smishing. Ang dami na, no? Di ba? Hindi tayo makahabol. So dito, ang gusto natin, behavioral change, magkaroon ng community, kayo, cross-sector partnership, at reporting, para alam nyo kung saan kayo tatakbo. Okay? Nakikita nyo to? Yung ituturo kong ito, 4 lang. Pag ito ginawa nyo, hindi na kayo may scam. Okay? Tatandaan nyo ha? 4 na M. Ito ang tinatawag na contra-scam attitude. Yung pinakauna rito, mang-snub. Naalala nyo nung bata tayo, tinuturuan tayo never talk to strangers. Pero tayo lahat sa social media, pati yung mga number na hindi natin kakilala, kinakausap natin, di ba? Di ba? O ngayon, alam nyo na. Di ba? So isnabin natin. Pag hindi nyo kakilala, di ba, magduda na kayo, kaya lang mamaya ipapaliwanag ko rin, nag-evolve na kasi
Kapag ba may prepaid number sa text na may link, nire-replyan nyo pa? Hindi na, no? Anong ginawa nila ngayon? Lumipat sila sa Viber, sa Telegram. At ang unang sinasabi nila, hi po, hello po. Kasi pag nasa Viber at Telegram sila, may muka, may pangalan. Hindi katulad sa text, unknown number, di ba? Lalo na kung maganda yon o gwapo, excited tayo. Akala, uy, may nag-text sa akin gwapo. Di ba? So, mang-snub. Okay? Tatandaan nyo, mang-snub. Kaya po, isave nyo na yung mga number ng kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapamilya nyo, katrabaho nyo. Pag nag-message sa inyo at hindi nyo kakilala, snubin nyo. Di ba? Hindi yung kada message sinasagot. Yung pangalawa, magduda. Pag too good to be true, lalo na sa inyong online sellers, lalo na ngayon, lumabas na yung iPhone 17. Di ba? Lumabas na yung iPhone 17. Yung biro dyan, binebenta yung kidney. 60,000 lang yung kidney nasa 84,000 yung iPhone 17. Maglo-loan ka pa sa home credit. Di ba? Kukulangin ka pa. Okay? Pag sinabi na yung iPhone 17, 10,000 lang, magduda na kayo. Okay? Hindi lahat. Pag sinabing yung pera nyo kikita ng 100%, 200% in 1 month, magduda na kayo. And then magdamot. Ang ninanakaw sa atin, personal data. Pangalan nyo, email address nyo, magdamot po tayo sa personal data. Huwag tayong mag-share ng mobile number sa social media. Yan po yung access nila sa digital wallet nyo. Huwag tayong mag-share ng email address na nakalink yung digital bank account nyo. Huwag tayong mag-share ng birthday, yung complete. Okay? At yung susunod, magsumbong. Kasi may pagsusumbungan na po tayo. Mamaya ipapaliwanag ko kung saan kayo pwedeng magsumbong. Meron na po tayong National Anti-Scam Hotline. Okay? Malinaw ba yung 4? Totoo? Ano-ano lahat yun? Ano yung una? Ano? Pangalawa? Magduda. Pangatlo? Pangapat? Saan magsusumbong? 1, 3, 2, 6. Okay? Delete nyo lang yon. Mamaya tuturuan ko kayo paano magsumbong. So ito po yung isang pillar namin, educate. Mabilis lang yan. Pinupuntahan po namin lahat. Kung gusto nyo po kaming imbitahan para magturo sa community mo, available po kami lagi. Libre po, hindi po kami nagpapabayad. At hindi rin po kami kumukuha ng kahit kusing sa gobyerno. Hindi po kami contractor. Okay? Ayan, so dito, tayo na rin po yung tinatawag sa Kongreso, sa Senado, at sa mga TV kapag may mga issues ng scam. Ito po yung mga partner natin, kasama po dyan si DTI. So magkakaroon na po tayo yung 12 Scams of Christmas sa December. Yan, abangan nyo po yon. May global partners po tayo, si Gogolook. And then mga private sectors at sectoral partners. Hopefully si Go Negosyo maging partner din namin. Kasi first time po namin magtuturo sa mga negosyante. Ito po, yung pinaka-importante pong part ng pillar namin, kung saan kayo magre-report. Pag victim po kayo, kailangan nyo pong mag-report. Pero tatapatin ko na kayo. Pag na-scam po kayo, 3% lang yung chance na may babalik yung pera nyo. Ngayon, naiintindihan nyo na bakit namin tinuturo yung attitude. Kasi karamihan dyan nagagalit sa gobyerno, sa pulis. 3%. Kasi yung nang-scam sa inyo, hindi naman yan individual eh. Hindi yan kapitbahay nyo, kaibigan nyo. Organized crime po yan. Para pong BPO yung setup nila, napakarami nila. Okay? So, may mga rewards po yan. Pag mas marami silang na-scam, naku, mas magaganda pa po probably yung setup ng negosyo nila kaysa sa inyo. May employee of the month. Di ba? May mga ganon. So, ganon po sila ka-organize. Kaya, pag nawalan po kayo ng pera, sad to say, hindi na po may babalik yun. Pero kailangan nyo pa rin mag-report kasi yung datang nire-report nyo, yung pangalan, mobile number, yung mga screenshot, yung mga URLs, yung mga website address, yung email address, yan po yung kailangan. Okay?
kailangan po ng gobyerno. Pag victim po kayo, 1326, yung mga nag-report po sa amin, yung 1326 po, hindi po pala sa amin yan. Sa gobyerno po yan. Yan po yung ginagamit, kaya ang daming na-raid. Kaya na-discover si Alice Go sa Banban, sa Tarlac, dahil marami pong nag-report. May kakayahan po yung kapulisan natin. Okay? Pero again, mamanage ko expectation, huwag na po nating asama ibabalik yung perang nawala sa inyo. Okay? And then, sino may e-gov app? Very good. Meron niyang e-report function. Kung hindi kayo victim, may nakita lang kayo, pwede niyong screenshot, submit niyo doon sa e-report. Piliin niyo lang yung scam, makakarating na sa CICC yung mga datang yon. Tapos, meron po tayong Scam Vault. Pag pumunta po kayo sa Facebook, hanapin niyo lang Scam Vault. Ang hanapin niyo po yung 2,000 members. Kasi ginagaya na po kami, ini-scam din po kami. Bakit Scam Vault? Kasi karamihan po ng online scam ngayon nasa Facebook. At hindi po siya naibababa. Pati presidente ginagamit, di ba, may deepfake. So ngayon, kinukolekta po natin. Screenshot nyo lang, ilagay nyo lang yung URL, pinapadala po natin yan sa PNP-ACG. At ngayon po, hopefully, may padala po natin directly sa Facebook para ma-block na yung mga URL. Yung susunod, gusto nyo bang makilala kung sino yung mga tumatawag sa inyo nang hindi nyo kilala? Ha? Meron pong libreng app. Okay? Ito yung pinagbabawal na technique. Libre po to. Meron po siyang premium version, pero yung premium version, wala lang ads. Okay? Walang ads. Kailangan daw po nilang kumite. Pero the mere fact na libre, ito po yung Who's Call app. Download nyo po, kulay green. Okay? Kulay green. Ano pong ginagawa nito? Pati po yung credit card bank nyo, pag naniningil sa inyo, sasabihin niya, RCBC. Oo, di ba? Security Bank. Ibig sabihin, naniningil na. Pero yung mga suspicious number, kapag nasa database nila, mare-recognize din. Okay? So, ito po yung mga nangyari. Tapos, mabilis lang po. Ito po yung tatandaan nyo. Lahat po ng scam phishing. Pag may link, scam. Okay? Phishing, SMS, email address, Facebook, lahat po may link, scam. Kaya po dito, yung mga fake buyers, kinukuha lang po yan. Ingat po kayo. Okay? Lagi niyong confirm yung payment, laging banking app bago mag-ship. Kasi yung iba, pepekiin kayo, sasabihin nagbayad na tapos hindi pa. Okay? Yung susunod, e-wallet fraud. Ang habol naman nito, yung login credentials nyo. Okay? Yun yung gusto nilang makuha yung access sa e-wallet nyo. Kaya ang lagi nyo accept, trusted platforms. Huwag po kayong pupunta sa hindi kilala. GCash, Maya, even Paymongo. And then enable real-time notification sa transaction. And then watch out for chargebacks. Yung susunod po, delivery and carrier spoofing. Lahat tayo umu-order, pero dapat po make sure alam po natin yung mga deliveries natin. Kasi usually, ang gagawin lang po naman nito, kukunin lang yung credentials nyo, sasabihin naliligaw sila, eto yung link. Lagi pong ganon, laging may link, pag nag-ano kayo, kukunin pa yung OTP nyo. Okay? Ito po yung pinaka-popular. Sorry, kailangan ko lang bigyan to ng konting panahon. May lahat tayo may Facebook accounts, di ba? Ang pinakauso ngayon, kinukuha, hina-hijack yung Facebook nyo. Okay? Kaya as much as possible, yung negosyo nyo, i-register nyo po ng blue check. Okay? Para madali po yung pagbawi. Okay? At wag nyo pong lahat bigyan ng access sa business page nyo. At the same time, tawag po kayo sa 1326 pag nahack yung Facebook nyo, tuturuan po nila kayo kung paano yun i-recover on the spot. 24/7 po yung 1326. Okay? Pag nahack yung Facebook nyo, anong gagawin nyo? Tawag sa? Okay. Yan. Marami ring fraud dyan, pare-pareho yan. Pag hindi nyo kakilala, huwag nyong i-click. Lahat ng yan, puro link. Okay? Pati ito, puro link. Basta huwag kayong mag-click ng link. Pag may email, may proposal, gusto ko makipagnegosyo sa inyo, then click the link. Pag may link po, scam. Email, SMS.
And then ganyan din po, minsan may tatawag sa inyo kung may Lazada kayo sa Facebook, sinasabi na may problema yung account nyo, bibigyan din po kayo ng link. Okay? Kasi yung link na yan, pag sinabi mong phishing, ginagaya nila yung website ng GCash, ng Lazada, ng mga bangko nyo. Then maglalagin kayo, then kuha na lahat. Okay? Pati po sa call, may phishing. Paano po yon? Ang dami pong tumatawag, nagpapanggap ng mga credit card. Sasabihin, gusto mo bang tumaas yung credit limit mo? Yun na po yun. Yun po yung inaayos namin ngayon sa mga bangko. Kasi, pag humingi na sila ng credential, hiningi yung credit card number mo, tandaan nyo, sila yung tumatawag ha. Pag sila yung tumatawag, dapat hindi kayo magbibigay ng kahit ano. Okay? Kailangan alam na nila. Pag nagsabi, para makilala ko kayo, papadalan ko po kayo ng verification number. 4-digit, 6-digit yung verification number na yon. Yun na po yung OTP. Binibigyan nyo na yung OTP. Yung OTP, nilalagay lang po yan sa app. Hindi po yan sinishare sa SMS, sa Viber, sa Telegram, sa Messenger, sa call. Sa app lang po yan. At lagi po tayong mag-transact sa app. Okay? Huwag po sa website, huwag sa Facebook. Kailangan po laging sa app. Digital banking. Again, ito po yung tatandaan nyo. Meron po tayo. Okay? Mag-report po tayo sa 1326. Download nyo po yung Who's Call app. And then, marami pa pong mga makakatulong sa inyo. Importante po, pag na-scam kayo, ang una yung tatawagan, yung bangko nyo, yung e-wallet nyo, then pangalawa, 1326. Pag nahack yung Facebook nyo, 1326. Okay? Okay? Paki-follow po kami sa Scamwatch Pilipinas para updated po kayo. And then kung gusto nyo po ng reporting na hassle-free, punta lang po kayo sa scamwatchpilipinas.com. Nandun na po lahat. Isang pindot lang po ng mga button. Didiretso na po yan sa 1326. Okay? Okay. Kung wala na pong tanong, tatandaan nyo lagi, bago ko bitawan, ano yung 4 na attitude? Mang snub. Ano pa? Ano pa? Magdamot. Pinakahuli. Saan? 1326. Okay, maraming salamat po. Thank you, Mr. Josel de Guzman. Diyan lang po kayo. Opo, ang dami. Ito po tayo sa gitna para sa picture. Pero bago tayo mag-picture, sure na po ba wala tayong tanong? Kasi ang dami talagang yan po yung concern ngayon. Lalo na sa mga online sellers natin. So let's say, kunwari lang po, may naklik na silang link o kung ano man. Ano bang best na action? Ipatayin ba yung cellphone or tanggalin yung LTE o yung 5G? Pag may naklik po kayong link, computer, okay? Mag-download po kayo ng antivirus software. Okay. Dalawa po kasi yan. Yung isang link, dadaling kayo sa isang website. Okay yon kasi makikita mo username and password. Hanggang di ka naglalagin doon, okay ka pa. Yung nakakatakot, pag kinlik mo yung link, magda-download ng malware, kukunin lahat ng credentials mo. Yun na. So, wag po kayo magkiklik ng link, utang na loob. Yun po yung virtual sin. Yes, oo. So, wag po mag-click ng link, ating mga go negosyantes. Kuha po ba yun? Yes, okay. Pero ngayon, mag-click na tayo ng camera dahil tayo ay mag-picture po. Tayo sa gitna.